So, ayan. Ah, minsan may assumption kasi na kapag theologian, dapat expert level daw. Dapat super genius, napakatalino raw. Dapat spiritual giant ka daw. So, parang ganon. Parang talagang debotong Kristiyano. Parang ganon yung kwan. So, di mo naman masisisi kung ganon yung sinasabi. Pero, pag ang point lang naman natin pag sinabing theologian, not in the mere sense na pag sabing theologian yung mga expert ng theology, but palalimin lang natin yung pagkaunawa natin, pagkakilala natin sa Panginoon. So ayan. So papasok tayo sa theology proper, uh, pneumatology and doctrinal. Pag pneumatology naman ito, study of the Spirit, Holy Spirit. Ayan. And ang lesson natin ngayon, may cover natin yon hanggang sa the theology of the Spirit. Study of theology or the theology of God. Makikita nyo itong picture na ito. Maraming iba't ibang way noon ng pag kinukuha rin pati yung graphics sa pagpapaliwanag kung sino ang Diyos. Ito, pinaganda na lang ni Pastor Gerard Sardinye. Pero yung picture na nakikita nyo dyan, it is a graphic way rin ng mga naunang Kristiyano kung paano nila i-describe yung theology nila. So, makikita mo yung arrow, speaks of the Trinity. So, ayan, may mga simple graphics na makikita natin dyan. But, pupunta tayo later doon. Mga patunay sa existence ng Diyos. Mga proof natin. May Diyos ba? So, yung tanong dito, totoo ba talagang may Diyos? Or imaginary person lang ba siya na inimbento ng nating mga tao? Ewan ko kung may mga experiences kayo sa inyong daily walk with God na may mga time na may mga time na sigurado kayo sa Diyos, napaka-close ninyo sa Kanya, napakataas ng spirituality ninyo, napakataas ng ang tawag nito, napakataas ng yung confidence natin sa relasyon natin sa Diyos. Pero may mga araw rin na pagtatanong ka, totoo ka ba, Lord? hindi kaya may experience ka bang ganon, Pastor Dennis? Parang nagdududa ka kung meron ba talaga o sa akin no nung mga bata kami. Parang siyempre pag bata kasi, parang yung sinasabi mo, parang totoo na ikaw mismo. Kami noon, pag kami, nagtatalo kami. Sabi ng kaibigan ko, akin ang Satanas. Parang gano'n. Akin naman ang Diyos, mas makapangyarihan siya. Parang gano'n, parang laro, role playing. Tapos nung bata kami, paggabi, pag tingnan mo yung mga shape ng mga clouds, parang may shape ng ni God, tapos si Satan na parang nag-aaway, parang gano'n. So, pero yung parang totoo sa amin nung pero iba parang ba? Totoo ba talaga na may Diyos? Parang gano'n O yung imaginary lang ba siya? So, may mga ganun. Kasi even me minsan, may mga time na kasi sa puso mo hindi mo madidinay yan, experience. Pero minsan yung utak mo, pumapasok rin minsan yung idea na nasaan ka, Lord? Even si David sa Psalms may mga time na parang bino-voice out niya yung doubts niya
mga ganon. So, ayan. So, ang pag-aaralan natin, naglolo ko tong notes natin. Paano ba ibalik ito? Ayan, kung may nagtanong sa'yo, totoo bang talagang may Diyos? So, marami kayong napapanood siguro sa YouTube na yung mga apologetics, ang tawag sa kanila dinidescribe nila, sila yung nagdi-defend sa Diyos, nagdi-defend sa arguments tungkol sa Diyos na very very coherent yung explanation nila, ang gagaling ng mga to. But they mastered it because they want to explain. Madali lang mag-explain kasi pag churchmate mo, paano pag yung pa-explainan mo walang concept. For example, nung pumunta kami ng Cambodia, ang hirap magturo doon. Kasi itong Diyos na ito, Diyos ni Moses. Sabihin mo. Ang tatanong nila, sino si Moses? Parang zero knowledge talaga sila tungkol sa dito sa atin, mag-presuppose ka, alam lahat ng Pilipino kung yung tinutukoy mong Diyos kasi lumaki tayo doon. So, paano pag outsider yung kausapin mo dito? At yun yung pag-aaralan natin kung paano natin i-explain itong tungkol sa Diyos, the concept ng God sa iba. So, ayan. May isang kasi minsan tayong Kristiyano, ina-explain na lang natin na basta pinopropose, basta may Diyos, yun na lang yung minsan may isang tao na noong 2005, pangalan nito Bobby Henderson, na parang gumawa siya ng isang bagay na mockery sa ating Christian. Gumawa siya ng kathang imaginary spaghetti na ang tawag niya, Flying Spaghetti Monster. May picture dito sa PowerPoint natin yun. Yung question dyan, na-experience mo na bang mapagtawanan dahil sa iyong paniniwala sa Diyos? Paano ka nag-respond? Kasi itong taong ito, di ba yung sinabi niya na itong Diyos, may Diyos na spaghetti sa taas. Parang sinubstitute niya yung Diyos natin sa spaghetti. parang ganun. Mockery nga sa ating Kristiyano. So, hindi. Sabi niya, meron yan. So, paano mo i-disprove? So, parang ganun. Paano mo i-disprove? Nakita mo ba? Kasi tayo rin, paano mo rin i-prove? Nakita mo rin ba ang Diyos? So, ang hirap rin, talagang logic yung basihan ng So, ayan. Hindi mo kasi ang daming pinaggagawa nila, pinaglaban pa nila yung karapatan nila na magsombrero ng kaserola. Sombrero ng kaserola kasi yun yung pananaw nila sa relihiyon nila na relihiyon ng spaghetti. Strainer ng spaghetti. So, ayan. So, ganun yung ginagawa nila na hindi sila pwedeng pagbawalan kasi may karapatan rin sila sa Diyos nila at yun rin yung pananaw nila. So, ayan. Yun pa yung gagamitin nila na pag sana yung national ID. Oo. Ayun na yung pinaglaban nila yun kasi sa passport gusto nilang isuot yun sa mga pictures nila. Parang very passionate. Bakit yung Muslim daw? Bakit yung Muslim pag magpicture suot-suot nila yung mga religious symbols nila? Bakit sila hindi pwede? So, parang pinaglaban pa nila to para as a way of mockery. So ayan. Ang pinaka key verse natin dito sa lesson natin, itong Genesis 1:1, yung sabi na, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang concept natin diyan kasi sa atin presuppose talaga na hirap rin i-explain ito kasi faith, everything is faith Sa Hebrews kasi, by faith, you know that God created everything. Nilagay ng Panginoon sa puso mo, in-embrace mo, binigyan ka ng understanding na pag binabasa mo yung Bible, nagiging truth yun. So, siyempre, imagine mo yung tagalabas. Sa alang-alang mo yung tagalabas na hindi naniniwala doon. So,
Pero sa atin, nagsisimula tayo dito na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. The concept that God is the beginning of everything. So, ayan. Ang key idea na pag-aaralan natin ay ito. Pwedeng pagtawanan, talikuran, o kalimutan, pero kahit kailan, hindi natin matatakasan ang katotohanan na haharap pa rin tayo sa Diyos. Face to face. Yan yung kwan. Paano natin i-defend tong ideyang ito na yung tao i-deny niya man ang Diyos, talikuran man niya, kalimutan niya man, pero paano mo i-prove ngayon yan na in the end haharap ka rin sa Diyos, Dami Diyos. sigurong magugulat na kasi pag mayroon palang Diyos. So ayan, kasi minsan matagal-tagal na rin tayo sa church. Lumaki ako sa church. Marami akong concept tungkol sa Diyos. Understanding experiences, spiritual experiences. Binabasa mo yung scripture, nakikita mo na the fulfillment of it in your own experiences. So, marami kang proof na kwan. Pero, minsan, pag ikwento mo, irrelevant yun sa iba. Hindi mo maiiwasan na mapagtawanan ka talaga. Kaya minsan, tayo nag-aaral ng Bible School. Kaya kailangan nating isaalang-alang yung mga bagay na yon para alam nating mag-respond. Pag loob lang ng church yung context mo, magkakaintindihan lahat yan. Pero hindi mo alam lalo na sa inyo na nasa Hong Kong. Paano pag nagtanong yung amo mo na iba naman yung faith niya? Iba naman yung concept niya sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, basta. Hindi pwedeng ganon. You should have a way on explaining who God is in a, sabihin na natin, systematic way. So, kaya systematic theology. Hindi mo mababangga yung Oo. Na parang nakikipagtalastasan ka lang. How can you win them? Ito si Pastor Kyusukso, yung Koreano na nag-host sa amin sa Korea nung itong few months ago. Sabi niya, hinamon niya raw yung sarili niya. Give me a religion, sabi niya, na that can explain the things of life, that can explain the concept of God in a better way than Christianity. Sabi niya. If they can do that, I am willing to, sabi niya, willing raw siya na bibitawan niya ang Kristyanismo. So that's my challenge for myself, sabi niya. Pero wala sabi niya. Walang nakakapag, I studied so many religion, sabi niya. Walang pinaka-coherent na makakapagpaliwanag nito. Yun yung confidence niya na pagsasabi niya sa Quran. Sinasabi niya, ang pinaka-logical na religion sa lahat, sabi niya, Buddhism. Sabi niya. But, sometimes, marami rin silang hindi maipapaliwanag. Pero, sa logic, laro ng utak. Kasi ang Kristyanismo kasi, even in our day-to-day life, na-experience mo ang Diyos yan. So, ayan. So, paano natin ipapaliwanag ngayon ito? Saka gustuhan nating i-defend minsan yung pananampalataya natin, yung understanding natin sa Diyos. Minsan nakakapagbitaw tayo ng mga claim na mahirap atang ipaliwanag or mahirap na tayuan. At conclusion mo, yung word na basta. Hirap sa atin. So, ayan. Lalo na pag mga atheist ang nakakaharap natin. So, ayun. Minsan, sinasabi natin, wag mo akong hilingan na i-prove ang existence ni God. I-disprove mo na lang siya, sabi. Mahirap yung argument na ganon. Kasi yung Kristiyano, hahamonin na i-prove mo nga kung anong Diyos. Prove mo nga kung sino ang Diyos. Kung totoo ang Diyos, i-prove mo nga. Tapos ang sumbat mo sa kanila, i-prove mo nga na walang Diyos. Mahirap yun, hindi kayo magsasalubong doon.
May nakilala akong atheist pastor na pero sa sa parang group chat ng Oo. sabi niya, kasi alam niya na pastor ako. Siyempre atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Talaga hindi siya naniniwala, parang pero nung nakita ko, nag-post siya sa Facebook. Nabanggit naman yung God. Mm. Pero siguro sa experience o sa mga aral lang siguro. Yun yung at madadaanan siguro natin yun sa lesson. Kasi dito sa utak na di-deny nila. Pero may mga parts dito according kay Pastor Gerard, pag-aaralan natin yon. So, ayan. May mga iba't iba na may mga iba't ibang gagamitin natin yung ABCD. ABCD na kung paano natin i-argue na totoo ang Diyos. So, ang una, ito yung yung nasa PowerPoint natin, yung absolute awareness. Yung kamalayang di matatakasan. Ito yung unang argument kung tinatanong na paano mo masasabi na totoo ang Diyos? Ito yung argument na pang salungat natin sa kanila. Isang argument itong absolute awareness. Letter A, absolute awareness. Kung sabi ni Blaise Pascal, Kristiyanong scientist ito. So sabi niya, sa puso ng bawat tao ay mayroong vacuum daw. There is an empty space in our heart na only God can fill that up. Yan yung argument ni Blaise Pascal. So, itong absolute awareness, lahat ng tao may kamalayan na there is a greater being. Kasi for example na lang natin dito sa yung question na bakit dito sa Ifugao? Even before dumating yung mga Espanyol yung unang mananakop natin Wala namang external influence. Pero bakit sila tumatawag sa higher beings? Tumatawag sa spiritual na mundo. May tinatawag na maknungan. Yung mga Ilocano rin siguro, bakit may atang natin Atang. Bakit may inaalayan? So parang ganun. Yung sabi niya, sa buong mundo raw, itong logic na ito. Sa buong mundo, kahit anong tribo yan. Kahit anong tribo. Yun yung generalization na bakit lahat ng tao walang impluwensya ni numan. Walang nagpakalat pa ng relihiyon mo. Pero lahat sila may concept na tumatawag sa higher being. So, yun yung argument na bawat tao, ito yung sabi ni Blaise Pascal, sa bawat tao, merong vacuum in their heart na alam nilang ang Diyos lang ang kwan. So, balik tayo sa Genesis. Sa Genesis, nung nagkasala ang tao, may nawala sa kanila And the Lord cast them out. Pinalabas niya sila sa garden. So, ayan, makikita mo na lang na lumayo ang mga tao. Buti pa kina Adan at Eva, kina Cain, Abel. At nandun pa ang Panginoon, nakikihalubilo. Pero makikita mo na later na wala nang connection yung ibang tao sa Diyos. Parang namuhay na namalayo sa Diyos. So, in that way, meron, sabi kasi nila, hindi mo pwedeng ma-miss ang isang bagay na hindi mo naranasan. For example, hindi mo mamimiss yung halo-halo ng Chowking. Yung halo-halo. Kung hindi mo naman naranasan or natikman ang halo-halo. So, you must have an experience about one thing para ma-miss mo yon. So, yung tao, from the fiber of his being, alam niya yung pakiramdam ng he is complete. Nasa kanya yung Diyos. Alam niya yung pakiramdam na yun. Yung satisfaction na nandun yung Diyos. Kaso, nawala sa atin yan.
we were detached from God. Pero hinahanap natin yun. Hinahanap. Hindi mo may paliwanag yun, pero hinahanap natin ng tao yun. Kaya tumatawag sila na meron nakakapuno dun. Nakakapuno. So, I believe na marami sa mga Kristiyano kung bakit niyakap nila ang Kristyanismo, especially sa atin na Pentecostals. Especially sa atin na we believe in the presence of God. Kasi, mai-experience natin sa loob ng mga simbahan natin yung presence of God. At napupuno yung puso natin yun. Kaya nga sabi ko nun, ang pinakamahirap para sa isang totoong mananampalataya ay yung mag-backslide. Bakit ko nasabing pinakamahirap yung mag-backslide? Kasi naranasan mo na lahat. Naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon. Naranasan mong mapunuan yung sinasabi ni Blaise Pascal na vacuum sa puso mo. Tapos lalayo ka. Mamimiss mo yun. Makikita mo yung mga taong masasaya galing sa simbahan. Alam mo yung pakiramdam nun. So, ayan. Absolute awareness. So, ang example natin ay yung lahat ng tribo sa buong mundo tumatawag sa Diyos na wala naman nag-impluwensya sa kanila. So, ayan. Yan yung argument ng absolute awareness. So, ayan. Yung iba't ibang civilization. May religion lahat eh. Eh, sabi nila, ina-argue nila ngayon na inimbento lang raw yung religion para magkapera lang raw. Inimbento lang raw ang religion para mapanghawakan ang tao. Hindi. Kasi sa Ifugao, wala namang system ng tumatawag ang mga tao sa spiritual na mundo. So, ayan. So, letter A, absolute awareness. So, madaling tandaan yun. Imagine mo na lang, lahat ng tao sa mundo. So, hindi mo naman, pwede mo bang sabihin na mali silang lahat, ikaw na lang ang tama. Bakit lahat sila tumatawag sa Diyos? Mali sila lahat, ikaw tama na hindi naniniwala sa Diyos. So, hindi mo pwedeng i-dismiss yun. Wala naman nag-influensya sa kanila. So, yung argument na yun, may nag-design sa atin at naka-embed sa atin yung design niya. We miss the Creator. So, ayan. So, pangalawa, punta tayo sa pangalawa. Yung absolute awareness. Absolute awareness. So, ano tong yung absolute awareness? So, balikan natin yung notes. Absolute awareness, kahit na walang magturo, ang lahat ng tao ay aware na totoong may supreme being. Di ba? May experience ba yung mataltal mo tayo, imam? Maipit yung imam, nataltal mo, mapapukkaw ka ti ay apo. Ay apo Diyos. Parang instinct sa tao na pag nagipit, tumatawag sa Diyos. So, parang ganon. Absolute awareness. So, ayan. Lahat ng tao aware na totoong may supreme being na dapat sambahin. So, sa Romans chapter 1 verse 19 to 20, tinatalakay ni Paul ito. Anong sinasabi ni Paul dito sa Romans chapter 1 verse 19 to 20? Ayan. Sabi diyan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Yung creation ng Panginoon, ito yung sabi ni Paul Yung creation ng Panginoon, yan nag-witness lahat yan. Wala ka nang may-ari sa kanya eh. Sabihin na natin yung Ifugao na bakit parang sinubukan niya siguro humingi ng pabor.
binigyan. Kasi ang Panginoon, pag gusto mong kilalanin, gusto niya ring magpakilala. Or ni-reveal ng Panginoon yung pagka sino niya. Hanggang sa bumuo na yung tao ng religion niya. Hanggang sa lumayo ng lumayo. Pero, at one point, yung unang pinagbigyan ng revelation, nagkaroon siya ng connection sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Paul dito. Kahit scientist, maraming nagsasabi na ang mga maraming atheist raw, scientist. Pero marami ring nagsasabi na pag sinundan mo raw ang real science, mag-e-end ka sa Diyos. Kasi yung iba, hindi naman real science yan. Si Pastor Balisan, itong kapitbahay na pastor dito. Doktor yan doktor. Nung nag-aaral raw siya, bibili ka ng bangkay pag mag-aaral ka ng doktor. Bibili ka ng bangkay, idadissect mo yan. Parang yung mga nurse, nagsisimula sila sa, tatandaan ko, sa FEU nun. Napakaraming nurse doon. May bit silang palaka. Dinadissect nila yan. Pero yung doktor kasi, bibili ng bangkay, idadissect nila yan. Habang pinag-aaralan niya, na-amaze siya sa design raw ng tao. Hindi pwedeng disgrasya to Kasi yung design niya, sabi niya, pag tanggalin mo ito, kulang na to. Sabi niya, ang ganda ng pagka-design. May nag-design nito. So, yun yung sabi niya. So, doon pa lang na-amaze na yung creation ng Panginoon magwi-witness mismo tungkol sa Kanya. So, ayan. Ayan, pupunta tayo sa pangalawa. May tanong kayo tungkol sa una bago tayo umusad? Wala ko pa Wala. sa Okay. Sige, umusad tayo. Buti walang tanong na nakakatakot. Ito yung mga subject na philosophy ang pinag-uusapan dito medyo mahirap-hirap i-kwento. Yung pangalawa, so yung una is absolute awareness. Itong pangalawa, basis for objective morality. Ano naman itong basis for objective morality? So, batayang di maiiwasan. So, ito naman, yung moralidad. Pag sinabi nating moralidad, yung batayan ng ano ang tama, ano ang mali. So, ano ang masama, ano ang mabuti. Pag sinabi nating ganun yun, hindi pwedeng subjective na pananaw ko lang. So, ayan. Hindi. Objective dapat ito. Na ito rin, sa lahat ng sangkatauhan, meron yung patas objective na nagdi-define ng tama at mali. Meron yung bagay na nagsasalubong lahat ang mga tao. So, ayan. Sabi dito, ano ang magiging basihan natin ng tama at mali at mabuti at masama? Kultura ba? So, ayan. So, may ilang mga indigenous culture na okay lang sa kanila yung cannibalism, yung Africa, yung ulamin nila yung tao. Dito naman sa Alaska, dito sa mga mga malalamig na lugar, okay lang naman dun yung hiraman ng asawa. So, ayan. Kung pagbabasehan natin ang sariling paningin at pananaw, hindi pwede yun. So, ayan. So, personal lang natin mapapatunayan na maraming pagkakataon na bulag or mali yung mga pananaw ng tao. Hindi pwedeng feelings or kutob lang ang mga basihan. Hindi rin pwedeng majority decision. Kasi dito sa Pilipinas, hindi, kaya yung sinasabi nila, the voice of the people is the voice of God. Sabi ng ng pananaw ng demokrasya. Pero ilang beses ba nasablay ang voice of the people? Makikita mo na sa Biblia yan voice of the people. Sabi nila gusto namin ng hari. Pero ibang sinasabi ng Diyos. Ayaw ko na may hari kayo kasi ako na nga yung hari ninyo
Yun yung sinasabi ng Diyos sa kanila. So, mali yung pananaw ng demokrasya na gano'n. The voice of the people is the voice of God. So, majority decision, hindi rin yan. Hindi rin pwedeng pagbatayan yan. Ah, kailangan natin ng isang absolute standard. So, imagine mo, si Hitler, si Mao Zedong, Joseph Stalin, kalat ng Russia, si Putin. So, may mga pananaw tong mga komunista kasi na the end justifies the means. So, para sa kanila, pumatay ng milyon-milyong tao dahil na prinsipyo ng survival of the fittest. Okay ba 'yon? Pero mali 'yon. Alam nating mali 'yon. So, kahit anong philosophy pa ang sabihin nila para i-justify yung ginagawa nila na pagpatay ng maraming tao. Hindi kwan 'yon. So, ayan. Mali pa rin 'yon. Anong pagbabatayan natin diyan? Mga batas, United Nations. So, kahit nga itong mga to hindi rin. Hindi rin. So, meron yung objective moral standard na sinasabi tayo. Yung bawat isa, meron yung parang nakaukit sa kalooban natin na nagsasabi ng tama at mali. Yun. Alam mong masamang pumatay, manloko, magnakaw, manakit. Alam natin yan. Kahit hindi didikta ng lipunan, parang instinct sa loob natin na alam natin na mali yun. So, yun yung nagsasabing, yun yung batayan ng moralidad. Kaya alam natin yung moral law. May question ako sa dalawang estudyante natin dyan sa kabila. Bakit masama ang pumatay? Yung tanong ko sa kanila hirap nilang sagutin. Basta masama. Hindi pwedeng ganyan yung paliwanag. Kasi nasabi yan. Kasi may nagsabi ng batas. Sinabi ng batas yan. Sinabi ng batas ng Diyos. Thou shall not kill. Naging masama yan dahil sinabi ng Panginoon. Kahit noong hindi natin nahawakan ng Biblia, kahit nung hindi natin nakilala yung relihiyon ng Israel, alam mo na sa loob mo na masama ang kwan. Yung mga batas ng Diyos nakaukit sa atin. Yan yung tinatawag na moral law. So, ayan. Kaya nga nagigilty tayo Nagigilty tayo minsan sa mga kwan. Kasi may dumidikta from deep within na masama yung ginagawa. So, ayan. Dahil imposibleng gumawa ang tao ng isang bagay na higit na dakila at mataas sa kanya, walang ibang logic na sagot kundi sa isang moral lawgiver. So, bakit may nararamdaman tayong ganun? Na parang may nagdidikta sa loob natin na masama yan. So, ang pinaka-conclusion dyan, meron kasing nagbibigay ng moral law sa loob natin. May nag-ukit sa atin nung moral law na yon. So, ayan yung argument ni Paul rin na sinabi niya doon sa Romans chapter 2 verse 14 to 15. Yan, ang ganda ng book of Romans. It's 11 o'clock. Time na tayo. Sabi sa Romans chapter 2 verse 14 to 15, even Gentiles who do not have God's written law, kasi yung Israel, naibigay sa kanila yung written law Pero sinasabi dito ni Paul, kahit yung mga Gentiles, wala sila nung written law, pero pinapakita na yung law ng Panginoon, instinct by instinct, ino-obey nila. Kasi nararamdaman nila yan. Even without being heard parang hindi nila narinig, pero bakit? Ginagawa nila. They demonstrate that God's law is written in their hearts, or their own conscience and thoughts either accuse them or tell them they are doing right. So, ito. Bakit parang may batas na nakaukit sa loob natin? Ito yung pangalawang point natin, yung basis for objective morality. Nagpapatunay na argument na may Diyos. Kasi merong hindi natin nakikilala dyan na dumidikta sa loob natin na hindi natin alam yung dumidiktang yun.
So, yun yung argument ng kwan na ito. So, tungkol sa Diyos. So, ayan. Anyway, hanggang di tayo. Bibilisan na lang natin para kwan. Matapos natin to. Ito, si C.S. Lewis, very familiar tong taong ito. C.S. Lewis. Bago siya maging Kristiyano, atheist yan. So, para sa kanya, malupit raw at hindi patas ang mundo. Pero, napatanong siya kung paano niya nakuha yung idea na kalupitan at hustisya. Paano mo naisip na may malupit at may hustisya? Paano mo nasabi na mali iyon, kalupitan ng mundo? Anong gumawa sa na nasabi mo yun? So, ayan. Ayon sa kanya, ito sabi ni C.S. Lewis, malalaman mo, contingency. So, ayan. Malalaman mo lang na baliko ang isang linya kung may konsepto ka ng isang tuwid na linya. Malalaman mo lang raw kung na straight ang isang bagay or malalaman mo raw na tagilid ang isang bagay or baliko kung may alam kang tungkol sa di straight na bagay or kung gagawin nating kulay. Hindi mo pwedeng sasabihin puti ang isang bagay kung hindi mo alam yung konsepto ng puti, kung ano ang puti. So, yun yung sinasabi niya. So, ngunit saan ko ikukumpara ang mundo noong tinawag ko itong malupit at patas? Yun yung question niya. Sinabi kong malupit at hindi patas ang mundo. Pero, saan ko binase ito? Sa loob niya may nakaukit na pattern ng patas at hustisya, ng maayos at hindi. So, from the very beginning, balik na naman tayo sa garden. Nandun tayo noon sa garden. Tumatakbo tayo sa katawan ni Adam. Tumatakbo tayo sa katawan ni Adam. Na-experience natin yung perfect na mundo. Na-experience natin yung mundong walang sumpa. Kaya nasasabi mo ngayon, kasi naiko-compare mo dun eh. Naiko-compare mo. May design, sabi, yun yung argument ni C.S. Lewis na merong nag-ukit sa akin ng pattern ng tama at mali. Ng baliko at diretso. Yun yung sinasabi ni C.S. Lewis dito. So, ayan. Pangatlo, na basihan. So, yung unang basihan natin ay yung absolute awareness. May kamalayan ang mga tao tungkol sa higher being, saan man sa mundo. Anumang tribo yan, tumatawag sa Diyos. May kamalayan ng lahat. So, isang proof natin yon na may being na nasa labas. Pangalawa, basis for objective morality. Meron tayong pattern ng tama at mali sa loob natin. Dumidikta na mali yan, tama yan. So, pinaka-basis natin doon, may naglagay yan. The moral lawgiver, the supreme being, is God. At itong pangatlo, contingency and cosmology. Pinagmulang di matatanggihan. Ano naman ito? Sabi ni Leibniz, ang unang tanong na dapat nating sagutin ay, bakit mayroong isang bagay imbis na wala? Bakit meron? Hindi mo raw itatanong, bakit wala? Bakit may mundo? Bakit may araw? So, ayan. So, kung walang sumulpot na bagay, wala ka namang dapat i-explain. Hindi. Ngayon nga kung wala tayo dito, wala. Bakit tayo meron? Kaya bumabalik sa tanong na ko yung purpose-driven life, kung bakit napakabenta ng librong yun. Bakit ako nandito? Mga tanong na gano'n. So, pero sa oras na may mag-exist na isang bagay, mapapatanong ka kung saan ito nanggaling. Kahit nga yung di ba yung sa science natin, yung Big Bang Theory, sabi nila, may pumutok daw. And doon nag-umpisa yung evolution natin. Pero ang tanong naman, saan nanggaling yung pumutok na yun? So, meron kang itatanong. Hindi naman na walang chemical dyan, tapos biglang may sasabog. Merong interaction. So, pwede nating sabihin na
In the beginning, God created the heavens and the earth. He said, let there be light. And there was that big bang. Pwede naman ganon. so, so, yung science kasi, hindi kung ano-anong kan eh. Parang jellyfish. Sabi nga nila nanggaling ka raw sa unggoy. Kahit panoorin mo yung unggoy, bukas unggoy pa rin yun. So, yan. Bakit nga ba may universe? So, obviously, may pinanggalingan ito dahil lahat ng bagay sa buong universe at ang universe mismo ay may pinanggalingan. Yan yung tawag natin dyan, the principle of contingency. So, principle of contingency. Lahat ng bagay sa universe ay nakadepende sa pinanggalingan nito na nauna rito at tinawag na the first cause. So, ayan. At dapat lang na pinanggagalingan ng lahat ng bagay ay walang umpisa. So, ayan. Babalik tayo sa kwan. Sinong gumawa nito? So, ayan. Bakit may kakanin sa table? Or dito na lang sa banting. Bakit may kape dito? Timpla si Pastor Dennis. Hindi pwedeng basta may kape dyan. Meron at gumawa dyan. May nag-on sa coffee maker. May gumiling ng beans. Parang ganon. So, ang inaanap natin is the higher being na gumawa nun. Lahat ng nagsimulang mag-exist ay may pinagmulan. Ang universe ay nagsimulang mag-exist at hindi basta parang bulang sumulpot. Ayan. Proven scientific fact yan. So, ayan. May cause na pinagmulan ang universe. So, in short, walang universe kung walang universe maker. So, or in general, walang nilalang kung walang lumalang. So, yun na lang pag mga wordings na ginagamit natin. So, si Thomas Aquinas ang nag-formalize nito noong 1500s. Pinasikat lang ng argument ng ni Lane Craig noong 1980s, yung tawag na Kalam cosmological argument. So, sabi ni Craig, kapag inanalyze mo ang cause ng space, time, matter, at energy, makikita mo na may isang walang pinagmulan. Merong isa na walang pinagmulan. Lahat na ng iba pa may pinagmulan. Babalik at babalik sa Diyos yung lumalang, yun yung tawag nila. So, ayan. At yun, babalik sa ating Christianity, yung teaching natin. In the beginning, God. Sabi. Walang beginning ang Panginoon. Kasi in the beginning, nandun na siya. So, ayan. Kaya bumabalik tayo doon. So, ayan. Hindi pwedeng matakasan ng scientific principle na ito na. Hindi pwede sa science yung nothing. Concept lang ng Diyos yung out of nothing, He created something. Pero sa science, hindi pwede. Meron at meron kang materyales. So, nag-chemistry naman tayo nun. Kahit hindi ko naintindihan yung balancing equation na yan. May mga laboratory tayo nun. At meron yung mga bagay na yan. So, ayan. The concept of contingency in cosmology. Meron at merong pinagmulan. So, ayan. And then, pupunta tayo sa panghuli. Yung design and purpose. A, balikan natin kanina. A, absolute awareness. Yun yung A, absolute awareness. B, basis for objective morality. C, contingency and cosmology. And then D, design and purpose. Katalinuhang di matatakpan. So, design and purpose. Pag tumingin ka sa isang artwork, hindi pwedeng yung painting mag-exist ng siya lang. Merong nag-paint yan. May artist dyan. So, makikita mo kung gaano siya kagaling, katalino, bawat detalye ng kanyang obra ay may design at dahilan. So, ayan. Parang yung mga cellphone na lang natin. Maglalabas na naman sila ng bagong feature. Kasi tiningnan nila yung may gumagawa niyan, may gumagawa. So, ganun rin yung creation.
Subukan mong aralin yung anatomy, physiology ng katawan ng tao. Sophisticado yung nabanggit ko kay Pastor Philip Balisan kanina na ah, na-amaze siya at doon siya napahanga sa Diyos nung dinadaysek niya yung bangkay ng tao. Napakagaling ng nag-design nito, sabi niya. So, ayan. May mga bagay na hindi tayo maintindihan sa katawan ng tao. For example, sina Pastor Benny. Wala nang mga abdo yan. Pero, ano kayang purpose nun? Meron at meron yun. Sabi nila, yung appendicitis, wala raw pan yan. Pero meron yan. So, ayan. Maari bang mga bang produkto lang ito ng time, evolution? Kung pag-aaralan na lang natin ang creation, hindi pwedeng disgrasya ang creation. Yung sabi nila, Big Bang Theory. Sinasabi nila na nagkataon lang. Hindi naman pwedeng kuwan yan. Ang science, sinasabi nilang science yan. Kasi pag inulit mo, mangyayari yun. Paano nila na-prove yun? Hindi naman naulit yun. So, ayan. Contingency, cosmological, design and purpose. Ito. Makikita mo sa artwork, ang artist, ang lumalang sa kanyang nilalang. So, laktawan na natin yan. How long would ito na lang, yung mundo natin. Ito yung study nila. Gaano ka raw katagal magsusurvive? Kasi hindi disgrasya yung mundo natin Very precise yung design. Sa Mercury daw, pag inilagay ka sa Mercury, 2 minuto lang, dead ball na. Sa Venus naman, 1 segundo lang. Tataka ako rito bakit sa study nila Mercury mas mahaba yung buhay mo doon. Pero sa Venus 1 second lang raw. Sa Earth 80 years yung average. So sabi nila lumapit lang ng konti yung Earth sa araw, liliyab raw yan kasi yung volume ng oxygen, flammable ang oxygen Lalayo lang naman raw ng konti, magyeyelo tayo niyan. So very precise yung design. Mars 2 minutes, Jupiter 1 second, Saturn 1 second. So there is someone who designed this. Kikita naman natin yung Genesis. Bago nila lang yung tao nalalang na yung hangin, yung tawag nito, mga halaman. Nalalang na lahat. Kung sinasabi natin diyan napakagaling nung nag-design. So ayan. Evidence. Panghuli, itong evidence from experience. Evidence from experience. Ano tong evidence from experience? Si John Wesley, kilala natin to, founder ng Wesleyan. Yung kanta, siya yung nagkuhan nung kanta na ko yung I once was blind but now I see. So, ayan. May mga karanasan tayo. Kaya nga may mga testimonies sa church Madaydayaw ni Apo Diyos. Parang si Antinitz kanina. Purihin ang Panginoon. Sinagot ng Panginoon yung mga panalangin natin. Tumanggap na rin yung kapatid ko sa Panginoon, sabi. So, in our personal testimonies, yung mga experience natin, na-experience natin ang Panginoon in our daily life. Balikan mo yung Bible. Pinag-aaralan natin sa Old Testament. Those are compilation of experiences of people encountering with God. Itong mga tao, sina Noah, sina Abraham, they walk with God, sina Moses, sina Jacob. Nakikita mo yung personal experience. And tayo rin, may mga personal experiences tayo sa Panginoon. Na, yun, internal evidence. Tawag natin yan. Internal evidence. Na, uray niyo bagbagayo. Na-experience ko to Diyos. So, dayjay. So, hindi mo naman pwedeng i-dismiss. Sa dinami-dami na nagte-testimony sa buong mundo.
na nai-encounter nilang tong Diyos nito. Paano mo i-argue na peke lang, nagkataon lang yung karanasan nila? Paano mo i-argue yun? Napakarami nila. So, parang ganon. So, ah miracles. May experience ako dito sa Manila, nung nag-aaral kami ng May crusade si Benny Hinn noon, diyan sa Manila. Siyempre, member ako sa COP. So, makakalapit ako sa Ang style kasi ni Benny Hinn, yung mga gumaling na ang dinadala sa stage. Nagte-testimony nila lang sa stage para ma-encourage yung mga iba. Ma-boost yung faith ng iba. Pero dito sa baba, may prayer lines yan. May nagpe-pray nila yung mga tao. At yung mga gumagaling, pinipili nila yung mga yan, yung magte-testimony sa stage. Ganun yung system ni Benny Hinn. So basically, mas maraming pinapagaling ang mga unnamed preachers doon sa baba kaysa kay Benny Hinn. Celebrity lang si Benny Hinn. Hindi naman siya yung naglilihan sa talaga sa Kitang-kita ko yung Bombay yun na babae. Indian na babae. Na parang yung parable ba, yung kwento ni Jesus na tuyo yung kamay. Parang ginagampit niya kung natin Ilocano. Paralyze yung kamay na pumayat. At pinagpipray ng isang pastor, kitang-kita ko yung yung kamay niyang gumanyan yung kamay niya. Tapos tapos talon ng talon yung babae, hindi siya nakapaniwala. Ayun, kitang-kita ko ang buong mata ko yung how can you deny miracles? Kukumbinsin ko yung sarili kong guni-guni ko lang yun. Paano nalabas lalo yung babaeng yun? Na talon. Alam niya yun. Na yung kamay niya, patay yung kamay niya. Paralyze yung kamay niya. So, ako nakita ko. Pwede ko pang sabihin na balik mata ako. Pero paano siya? Sa dinami-dami na nakaka-experience sa Panginoon. Ilan lang yung na-document sa Bible. Pero napakarami. So, yun yung tinatawag nating evidence from experience. Okay? So, ayan. Tingnan natin sa last part ng ganito tayo sumagot. Pag may magtanong kung paano natin i-defend yung faith natin. Totoo ba? Tandaan lang natin yung A, B, C, D, E. So, ayan. So, absolute awareness, i-argue mo lang na lahat ng tao may kamalayan sa Diyos. Yung sabi mo yung atheist, yung atheist na biglang hindi sinasabi niya lang yun. May awareness siya sa Diyos. Yan. So, absolute. Sa buong mundo, lahat ng tribo tumatawag sa Diyos. Basis for morality. Lahat ng tao may concept ng tama at mali. Meron naglagay doon. It's the concept of God, the moral lawgiver. And then contingency and cosmology, yung creation ng Panginoon, yung galing ng pagkagawa niya. So, katalinuhang hindi mo matatakpan. So, ayan. And then design and purpose. Yun yung isa rin doon. And then yung evidence from experience. Kasi karamihan kasi sa atin, pumupunta tayo sa evidence by experience. Pag-aralan natin yung unang 4. So, ayan. Yan yung lesson natin ngayon. Medyo next meeting, pag-aaralan natin ang iba't ibang worldview system, belief systems, para magkaroon naman tayo ng idea sa ibang mga religious system. So, ayan. So, praise God, lumampas tayo ng oras, pero nakariing kay Pai. Well, nakarinig kami pa, Pastor. At a question man, Sige, Pastora. apay, no ni Apo Diyos ket soberanya ko na, dahil niya, Pastor. Oh. Iba ang muna amin, can take control, isuna pa ng aramid kanya tayo. Apay taing alaw ng tibaso. Yun yung the design niya po Diyos, though He is sovereign. He designed mankind with yung design kasi ng Panginoon sa mankind is with ang tawag nito with free will.
So, ayan yung tanong natin, hindi ma-exercise kasi nung nag-create ang Panginoon, let us make man in our image and likeness. The image and likeness of God is He is a free being. So we are created in that He has given us the free will. So hindi ma-experience ng tao yung free will kung hindi masyadong protective ang Panginoon. So alam na ng Panginoon from the very beginning na sasablay siya. Pero yun yung will niya. Gagawa ng creation na image from His image and likeness. So yun yung bakit inalaw niya Pastor Dennis? Ano mo sasabi mo doon? Meron din nagtanong doon sa church. Ito sa Sunday school. Ganyan din yung tanong nila. Sabi ko, pero yung paano ba sagutin yun? Sa isip ko. Nung ano ko, yung si Lucifer, meron nang unang nagkasala. Ay, ganun mo sinagot. Ganun ko sinagot yung bakit hinayaan ng Panginoon na magkasala? Parang ganun. Sabi niya, perfect naman yung doon, yung pagkagawa. yung kwan, bakit, siguro, ito, babaguhin ko yung tanong. Bakit yung mga angels, walang second chance? Yung mga angels, alam nila lahat yan eh. Alam nila lahat ng detalye. Tapos, nagrebelde sila lang. Nung yung tao ang nagkasala, may third party. Yung justice ng Panginoon na pero yun, babalik ako sa yung sagot ko kanina. It's because the Lord designed mankind in His image and likeness. And alam ng Diyos yung kahihinatnan eh. Pero yung will niya, gusto niyang magkaroon ng creation na after His image and likeness. Na-introduction ko dito sa Hong Kong rin yan noon, yung the context of the glory of God. Gusto ng Panginoon na punuin ang mundo ng kanyang glory. Ngayon, paano niya pupunuin? Gumawa siya ng kopya ng sarili niya at sabi niya, punuin niyo ang mundo. At kayo ang magpaliwanag kung ano ang glory ng Diyos. So, yun yung will of God. Tingnan mo, in the end, makikita mo sa Book of Revelation in the end na ang mga tao, ang mankind, the will of the Lord prevailed. Sumasamba ang mga tao sa Kanya. They proclaim His glory. Pero, out of their free will. So, alam na ng Panginoon, siguro sasablay sila kasi bago pa man sila magkasala, nabanggit na ng Diyos na you shall surely die. Meron ng death sa garden eh. Meron ng death sa garden. Hindi niya lang magalaw sina Adan at Eva. Kasi untouchable sila hanggat hindi sila nagkakasala. So, medyo limited yung pagkakabanggit doon, pero ang naniniwala ako, well-oriented si Adan. Hindi na niya lang inorient ng maigi yung asawa niya. Okay, so pala talagang the key dito yung will. Oo. Yun Yung will. Yun yung Binigyan tayo ng free will na doon niya hindi pakialaman kasi ganyan yan, mahal niya yan eh, mahal niya yung ginawa niya. So in other words, He gave us yung karapatan natin na choose, mamili. Ganun. Part of the design. Ganun. Yeah. na wala, yun eh. Pasok din siguro dito yung pastor yung basis for moral na yung alam nila eh. Oo. Alam niya din yung tama. Oo. Alam din niya yung mali. Oo. Just Pero, pero teka, pastor. Apo. Ang alam kasi ng Diyos na
I mean, ito Kasi ang tao na naghihirap ngayon, it is because of that sin. Aha. Because of that sin na ginawa niya. And as God, sovereign nga siya eh. Should have controlled that. Ah. Magandang tanong 'yan. Bakit hindi solusyonan ng Panginoon? Ang Panginoon eh ito yung paniniwala ko, pananaw ko diyan. Ang Panginoon, hindi siya basta gumagawa ng isang bagay. There are laws lagi. Na kahit siya, he needs to follow those laws na inilagay niya. Na yung sinabi na niya you shall surely die. Dagitoy iti pagdalanam. These are your sufferings. Nasabi na niya yung kwan eh. Pero ang ginawa ng Panginoon, merong cheat. merong tinatawag na cheat list eh. Na in spite of the curse, you can escape that. May ginagawa ang Panginoon na way. Yung mga sumusunod sa Kanya, na-experience nila yung favor niya. So, di ba sa Israel, do this and this will happen. Do this and this will happen. He has given them the ability to choose ulit. Free will ulit. Na kung gusto nila yung pagpapala niya na in spite of the curse, they can bypass that. Pagsusundin lang nila yung mga will ng Panginoon. So, pero ang tao, may free will eh. Gusto niya yan eh. 'Di ba nilabas niya sila sa Egypt. Shortcut na sana eh. Promise lang na susunod doon eh. Hindi pa nababasa yung 10 utos, binayolate na nila. 40 years. So sabi ng that's not a big deal sa kanya. 40 years, kung kailangan matutunan natin yan. Pero nandun pa rin ang Panginoon sustaining them. Kasi yung free will nila wala. Binayolate nila Gusto nila So, kaya si Jesus Christ, naniniwala rin ako na, kaya yung emphasis niya, lagi yung sinasabi, teach them to obey everything I have commanded you. Kasi, mababypass natin. Somehow, kahit wala pa yung now and not yet nga nasabi ng theology, we can experience heaven even now. We can experience a taste of heaven kahit wala pa. Na-experience natin yung mga yun pag nasusundan natin yung mga will ng Panginoon. So, yun yung nandun lagi yung will ng Pero ang kagandahan ng Diyos natin na ito, pwede tayong abandonahin eh. Di ba kay Noah? Yeah. Kay Noah nagsisisi ako rito. Nakita niya lang si Noah na na-please siya kay Noah eh. Tapos, ayun, he gave another second chance. Kasi mahal na mahal niya rin tong mankind na to eh. Ang maa-amaze ka sa Diyos natin, He involved Himself. Bakit kailangan niyang became flesh and dwell among us? Seryoso talaga. Na just to kabahagi siya sa kabahagi siya sa system na Kaya pala, Pastor, hindi mo makomprehend talaga yung pagmamahal niya Oo. sa atin, sa kanyang ginawa mismo. Yung sinabi mo kanina, na-struck ako yung sinabi mo na bakit yung angels, hindi sila nabigyan ng pagkakataon? Bakit ang tao nagkamali? Siya pa ang gumawa ng paraan. Now I realize, I see now the difference. Yung ginawa niya tayo mismo. Ginawa din niya, of course, yung mga angel. Kaya lang, there is something a bit, yun, parang, bakit ang tao, kaya pala, it is a mystery. Ito yung mystery, isang bagay na only God can, siguro, may isang
damagan tayo kani Apo Diyos na pantadya langit ta. Apay nga, palubos mo iti suffering. Dito yung taga. Kasi when pastor, you can just only explain you and understand. Di makita mo laingin, wow, adi laingin ayat iti kita. Kan di hanang intid ka dat, handa tayo inaramid nga kas lang makina o robot. Oo. Nga di garod, no kahit na nga, dati tirik-rik na intata, anak ko. Di nakakwalat ta, haan. He gave us everything that we need, everything that we want. And so we have the freedom to choose na talaga. Ano DJ piniling kat isuna. You will have the advantage. Ganon ba, Pastor? Oo. Ganon na lang kasi ang dami nating hindi masagot eh. Oo. Ang daming Hindi po ba pastor is mas higit po tayo sa mga angel. mm Yun na. angels po. Oo, Kasi, talaga. Kasi we are created in the image of Opo, God. kabahagi tayo ng Diyos, hindi po ba? Oh, Yun. ang Kabahagi tayo. hindi minsan ang matindi sa tao kasi napakababa ng self-esteem ng tao. May verse doon sa Proverbs, sabi, he is the lifter of my head, sabi ni David na kung ito yung comprehend mo, napakababa ng tingin natin sa sarili natin even minsan sa akin ganun, nagiging victim dahil sa pagkabagsak natin sa kasalanan. Ganun, meron yung mababang tingin natin sa sarili natin, pero yung ma-realize natin na isipin mo yung pinangbayad sa'yo. Pwede ka namang basta tubusin ng magkano lang Pero ang pinangbayad niya sa'yo, yung buhay niya mismo, ganun yung value mo sa kanya. Ganun yung value ng mankind sa kanya na Correct. ganito ka kahalaga. Ito yung halaga mo. Na yung king of the universe, ganyan yung value mo. Yun yung kaso ang hirap nating matutunan yung paano itaas yung self-esteem natin. Na kaya man napakalaging teaching sa akin yung the lifter of my head. I always reflect doon, what do you mean with that? What do you mean? Kasi normal sa tao yung mababang self-esteem. Puro sablay tayo Pero in spite of that, this is your value, sabi ng Panginoon. Naalala ko, Pastor, yung nung district fellowship natin sa Halyat nung topic about salvation. Yung si Pastor Benny yata yung nag-sermon noon, nag-message na yung eternal life na binigay ni Jesus Christ. Yun yung quality ng buhay niya na parang yung binigay sa atin. So, yung sabi mo, Pastor, yung value. So, yung value ng buhay ni Jesus Christ, yun yung value ng Kasi yung pupunta tayo diyan sa yung struggle natin ngayon kasi yan pumapasok sa atin. Ito yung hindi matanggap ng iba, yung the theology of suffering. Kasi nagsasuffer pa rin tayo. Bakit naligtas na tayo? Ganito pa rin. Kasi hindi ganun kasimple yung pinasok natin. Oo, Hindi tama. Correct ganun ka, Pastor. kasimple na kahit ang Panginoon hirap na hirap siyang ayusin. Kasi yung tingin na natin bakit yung tingnan mo kung paano balansin ng Panginoon. Yung will niya na wala sanang mawala ni isa. And he tries to balance everything na hindi naman na dahil sa iyo lang mamanipulay niya lahat. Balansado lahat 'yan na kasi sa ating sarili lang natin yung normal yun sarili lang natin na iniisip natin pero yung Diyos yung responsibility na hinahawakan niya na paano niya binabalanse yung sa akin nga magpasalamat ka, may salvation ka, magtiis ka na lang, kunti na lang naman magtiis ka anyway, malapit-lapit na yun yung kaya nga si John doon sa Revelation i-end up with the prayer, come Lord Jesus, come. Kasi yun yung sinasabi ng mga apostles natin na the blessed hope of the believer. Sa ngayon, tapos na sa cross.
Pero may hinihintay pa tayo eh. Kunting tiis na lang, yun yung sinasabi niya eh, na blessed of. Kaya nag-encourage si na Paul na embrace suffering. Sinabi na ni Jesus Christ yan. I've conquered the world, sabi niya. Kaya niyo rin yan. Parang ganon. Pero hindi ganon yung kwento forever. Ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon, nagawa niya yung pinaka-peak ng trabaho eh. So parang konti na lang yung matapos. He's been working on this for 6,000 years. 6,000 years kung biblical years ang kwentahin natin. So ayun, isipin natin. Pinahamak natin ng Diyos eh. Bakit magsasaber si Jesus Christ? Dahil sa pagmamahal na yan, ipinahamak natin. So, ganun. Yeah, I think another lesson here, yung sinabi nyo kanina, yung value. Ang ganda nun. Yung value pa. Yung value natin is same how God looked at His Son. Yun sa akin, yun yung tumunaw sa puso ko eh. Gusto ko yun. Gusto ko yan. Yung I like. Kung bakit ako bumalik sa Panginoon at bakit ako naging pastor. Nakwento ko na rin diyan eh. Na Yeah. yung napakadilim na buhay ko hindi ako tinantanan ng Diyos. Na Tama. Correct ka, Pastor. yung balyong pinangbayad niya sa akin, balyo ng buhay niya. So, paano ka lang makaganti? Parang kaya kung maintindihan ng tao itong concept ng pagmamahal ng Diyos, wala kang wala silang magagawa kundi mahulog sa pagmamahal sa Diyos eh. Kaya bumabalik-balik tayo sa cross. Pero yun yung free, I think it's the free will, the concept of free will, kung bakit kahit ang Diyos hindi niya pwedeng i-violate yan kasi yun yung dinesign niya para sa atin na At saka yung character niya, hindi yan nagbabago. He never changes. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Amen. and That's right. imagine Kapag sinabi niya na, sige, Pastor. imagine natin yung imagine natin na ganun yung na kahit tayo nire-respeto ng Panginoon. Kung ayaw mo sa kanya, i-respeto niya. Yeah, tama. Correct. Tama. Agpay sudeta, Pastor. Ado pati question ko, Pastor, ng minton sumaron nun. Dapat trabaho yun no bigat si kami ini Pastor Dennis sa kagkapi kami pa dito. Well, Pastor, sige ni man naturog dan tamit dagduman. I-close niyo Pastor ikararag. Sige, kararag tayo garot. Apo, agyaman kami. Dating rapiin. Wow, Lord, thank you. Atiya. Adan, Apo Dios, nga nangigan ni dating rapiin. Pudno nga, you are an awesome God. Nga, only in your spirit that we can understand. And only in your spirit na amuda ka pa Apo Dios itinaunig. Lord, agyaman kami kadagito yung nangagani kat pay agpatuloyag-minister kada kami. Agpatuloy kami nga empower mo dagito duwa nga pastor nga mga susuro Apo Dios. Ito amin kami Apo iti dating rabiing nag-participar iti dating lesson, iti systematic theology. Lord, may we pursue, O God, deeper knowledge, Father. In knowing you, Father, ito Apo Dios, iti may isang nabalor, Apo, iti biyag, may isang tao. Iso nga, Apo, agyaman kami, katura iti panaginanami, iti ito nga rabiing. Thank you, Lord, nga mai-restore mo, dagitiya. Pigsami man, iti kasta intong bigat, at bumawon kami na agdaan iti nan anay na piksa ken dayaw kita po dito ti kararag ni babay na ko Kristo.
Amen.